susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Nag-iinit na usapan, matigabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talak serye sa telebisyon. Face to face now with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Kamusta sa mga kasawsawan natin dito sa Talisay, Batangas? Handa na ba kayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? So, Ryan, ready na rin ba? Abay, hot na kami magkukumari dito. Hans, kayo dyan. Kami ng mga ate ko ay ready na rin dyan. Sausawa na! Saan ba tayo? Talisay! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tahanan ng kaibigan? Mamaya na yung solusyonan. Face to face. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong mingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo. Face to face. Happy afternoon mga kapatid na Batanggenyos! Abay, parinig muna sa inyo dyan ng isang huwaw! Kita mo nga naman, sumugod pa kami dito sa Talisay, Batangas, ang nag-iisang rolling barangay hall on air upang gawin ang one and only na hangarin syempre pa ang pag-usapan at problema, sakit sa ulo ng ilan sa ating mga kababayan at singtalas ng mga balisong. Dito sa Batangas ang mga komento pa rin ng ating mga Sausawero online sa ating fanpage sa Facebook. Ito po'y galing kay Vincent Severino Lampa. Grabe! Ibang klase talaga ang F2F. Kamusta po, Chang Ami? Abay, mabuti naman. Almost 1.5 years na rin po akong nakatutok sa F2F nung nasa Pilipinas ako. Nagpapasalamat ako dahil inilipat niyo po sa panghapon ng show. Pagka off-duty ako, galing sa factory namin dito sa Taiwan, nakatutok na agad ako sa TV5 via Signal TV na dinala ko pa dito. Uy, ang galing naman. At kahit dalawa lang ang channel nito ay worth it naman. Naway marami po kayong matulungan dahil kayo po ang Barangay Hall sa TV. More power to F2F. Kapatid na Vincent, maraming salamat sa iyo. At sa lahat ng mga kapatid natin na nasa Taiwan, naku, alam niyo po ba, ang mga katulad po ninyo ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magbigay pa kami ng mas dekalidad at makabuluhang kwentuhan at diskusyonan dito sa ating programa. At mula dito sa Talisay, Batangas, syempre pa, ako pa rin po ang inyong nag-iisang barangay, Pambansang Kapitana. Ayan, ang Pambansang Kapitana sa nag-iisang barangay Hall on Air na si Chang Ami na nagsasabing,
Kahit kailan na ba hindi ako magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At syempre, etong kasama ko kaninang kumain ng inihaw. Na ano pa ba yun? Tilapia, puset, baboy. Sarap pala ng tapa nyo dito. Ibang klase. Abay, talagang grabe. Ang dami rin niyang nakain si Hans Mortel. Happy afternoon mga kasawsawan ako. Talagang ang sarap ng pagkain. Ang ganda ng paligid. Napakaganda dito sa Talisay, Chang. Singganda ng mga payo na I'm sure maririnig natin mula sa ating mga kasama. Na nag-blow out sa atin. Yes, ang nag-blow out. Ako, ang nakakaluwag-luwag na si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang nagpatikim naman ng napakasarap na Tapang Batangas, Dr. Camille Garcia. At syempre, ang nag-lead ng Grace Before Meals, Father Sunny Merida. Mga kapatid, ang ating trio Tagapayo. Siyang nasa isang napakagandang lugar tayo ngayon, pero parang may isang babae akong kilalang hindi niya na-appreciate ang lahat ng ito dahil sa init ng kanyang ulo at siya nga ay nag-eskandalo pa. Abay, masisisi ba natin siya? Tama ka, Hans, na huli mismo ni Mrs. ang kanyang mister. Ibang girl, ang kalabing-labing at happy together pa. Huli ka! Hugs and kisses daw ang eksena nila. Naku mga mister, makinig kayo mabuti. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Walang masidla ng galit ni Althea dahil siya pa mismo ang nakahuli sa kataksilan ng mister niya. Inaakit ko talaga niya, kaya galit na galit po talaga ako sa kanya. Kahit sino-sinong lalaki lang po pinapatulan niya para magkapera lang po siya. At sinisira niya yung pagsasama namin. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Sa kanya yung kaganda sa akin mo, Atlin. Siya ang lumalapit sa akin, hindi ako. Sinugod niya ako, sinaktan niya ako. Pamamahay ko yung pinuntahan niya. Hindi ka dapat tularan ng mga kapitbahay natin. Dahil naninira ka ng pamilya. Handa mo na sarili mo, babalatan kitang buhay. Huwag na nating patagalin pa! Face off na dito lang sa Face to Face! Mga kasawsawan dito sa Batangas, anong gagawin ninyo? Pag kayo mismo ang nakahuli sa akto na ang mister nyo, abay kasama ang kanyang kalokadideng. Eto, alamin natin ang hinanakit ng isang misis na sigurado akong makarami na naman ba makaka-relate sa kwentong ito. Narito po si Althea Bancod. Pasok! Ate Althea, pakikwento sa amin anong nangyari sa iyong mister. Nung araw na po yun, nasa trabaho pa po ako. Okay. Nagsumbong ngayon yung kaibigan ko na nakipag-inuman siya sa kapitbahay namin. Yung mister mo nakikipag-inuman. Okay. Opo. Sinong Tapos mga kasama? Mga kapitbahay lang din po namin. At saka po yung nangakit po sa kanya. Gano'n na ba kayo katagal na kasal? 9 years na po. 9 years. Ilan ang anak? 3 po. 3. Siya, may trabaho? Wala? Meron po. Meron. Pero nung araw na yon, Kasi panggabi po ako tiyang amin. okay. Tapos nung nagsumbong sa akin yung friend ko, yung best friend ko talaga, hindi ako naniniwala. Paano mo napatunayan na totoo nga, meron ngang nangyayaring gano'n? Naulit po ulit. Naulit? Okay. Opo. Naulit po ulit nung Friday na yon, nung pagdating ko ng gabi, sabi nila nag-inuman daw sila ulit. Kaya nung pagdating ko galing sa trabaho, dumiretso ako doon. Sinilip ko po sila sa pinto. Okay. Tapos sabi ko, parang may kahit kasi wala na po silang mga kasama eh. Silang dalawa na lang po. Yung mister mo at itong kanyang friend. Opo. Okay. Tapos nang nakita ko sila sa butas, bigla ko pong tinulak yung pinto. Sinabunutan ko na po yung Eileen na yun. Eileen ang pangalan ng babae. Kapitbahay mo, kaibigan, ano? Kapitbahay ko po. Kilalang kilala mo siya. Kilala po So, siya ibig sa- sabihin, alam niya na ikaw ang misis. Opo. Okay, so nag-abot kayo nung Eileen, nasaktan mo. Opo, nagsabunatan po kami sa loob ng bahay nila. Ano ba eksaktong nakita mo? Baka naman nagkukwentuhan lang. Inahalikan niyo po yung asawa ko, naghahalikan silang dalawa. Siyempre, Sana chinek mo mabuti, baka yung Eileen suot yung maskara mo. Kaya napagkamalan ni Mr. na ikaw, hindi kaya? hindi. Kasi, siyempre, tao lang po ako siyang ame, Okay. di ba? Kahit sino naman po sa inyo, di ba, makita yung asawa niyo ganon. So- Nadilim na po yung paningin Okay. ko siyang ame, kaya sinabunutan ko na po talaga Anong siya. paliwanag ni Mr.? Nung
pagdating na po sa bahay, nag-usap na po kami noon. Mm. Eh sabi ko, bakit mo nagawa yun? Kasi yun nga, inaakit siya nung Aileen. Kasi yung Aileen po, Inaakit daw siya nung Aileen. So, ang lumalabas, siya ang nagpakita ng motibo sa mister mo. Opo. Bakit? May alam ka ba kung binayaran siya ng mister mo, may binigay, may inabot, kung ano man? Nung nangyari na po nung nag-away na kami, kinausap po yung asawa ko, 2 beses na po daw pala sila lumabas. Hala! Tapos Ganon? binigyan niya po nung unang pagkikita nila dun sa hotel, binigyan ng 500. Nag-hotel? Opo. Ha? So, ibig sabihin, hindi rin napilit ang mister mo. Parang lumalabas, Ayun ako lang po. sila nagsabi, oh, gusto rin. Sa palagay mo ba, Althea, may pagkukulang ka para itong asawa mo, parang hindi pa makontento? Yun ang hindi ko po may sagot siyang amin sa sarili ko. Kasi panggabi po ako eh. Kaya pagdating po sa bahay, natutulog na lang po ako. Natutulog ka na? Opo, kasi pagod po ako sa Oh. trabaho eh. Kasi ngayon, napag-alaman namin, merong ibong gumanon sa tenga ko. Chang! Tututututututut. Ang sabi, ito nga daw mister mo, nagko-complain. Sinasabi, kulang daw sa something. Yun ang hindi ko po alam siyang amin. Ini-snap mo daw siya pagka kinakalabit ka para mag-something. Pero hindi po sa lahat ng bagay obligasyon yung ganung paraan. Marami Ah. pong paraan siyang amin. Araw-araw? Araw-araw ba daw? Tanong ni Hans. Tumatanggi ka? Hindi po. Every other day. Pwede, ganun. Oh! Pero eto na, mga kapatid, mga kababaihan. Naku, eto na. Inakit kaya niya talaga yung sinasabing naging pangyayari nung gabing yon sa asawa ni Althea? At ano kaya ang tunay na status ng relasyon nila? Alamin na natin. Diretso na mula sa kanya mismo, si Aileen Quinto. Pasok! Sandali lang! Pakihawakan yung buhok! Ang mga kasagutan po ni Aileen sa mga paratang sa kanya. Malalaman at mapapakinggan natin sa pagbabalik ng kasama niyong mga aksyon sa hapon, ang... Sandali lang! Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Harapin mo, face to face. Ang mga Mga kapatid, kayo po'y nakatutok pa rin dito sa Face to Face sa Talisay, Batangas. At kasama na nga natin si Aileen. Aileen, diretsa ang tanong. Ikaw ang umakit sa mister ni Althea. Totoo ba ito? Hindi po yan totoo. Sila ang pumunta sa amin. Nag-inuman kami. Sinong sila? Yung asawa niyan. Sinong kasama? Ano ba pangalan ng asawa mo? Carlos po. Carlos. Sinong kasama ni Carlos? Yung kasama niya, yung kasama din Ikaw nila ngayon. sinungaling ka! Sinungaling ka, mga akit ka talaga ng lalaki! Lasing ako. Palibas! Lugar natin. Samantalan Eh, niya wala ka lasingan magpakit sa ko. lalaki, pinapatulan! Sandali. Althea, sandali lang. Ang sinasabi mo, lasing si Carlos Ako ang at lasing lasing. ka. Sinamantala nila ang kalasingan mo? Bakit? Paano nangyari yon? Sila ang pumunta sa bahay. Kainuman nyo na ba siya Oo, dati hindi pa? naman namin, hindi ko akalain na. Pero alam mo na si Althea ang asawa. Alam ko, pero ang sinabi niya sa akin, hiwalay na sila. Dahil siya rin ang babae siya. Okay, sandali lang. Diretsa ang tanong. Pumayag ka bang makipag-something? Hindi ko alam yung ginagawa namin dahil lasing kami, pareho. Hindi nyo alam. Sinungaling ka! Sinungaling ka. Okay, Ikaw, ano ang sinabi sa'yo ni Carlos bukod sa siya ay hiwalay? Ka sa mga anak mo! Hiwalay na daw siya dahil ng babae din to. Kaya sa amin lumalapit yung asawa niya. Ano, ng babae siya? Anong lalaki siya? May lalaki. May lalaki Oo, siya. balik ka Nalito sa ko doon, ha? sitwasyon. Yun ang sabi sa'yo nung Carlos. Oo, yun ang sabi. Naniwala Hiwalay na ka daw naman. siya. Aba, malay ko siyempre lasing na kami. Ay, bahala ka dyan. Wala ka bang boyfriend, te? Mahilig ka kasi sa kaya ka doon! Okay, wala kang karelasyon ngayon. Wala po. So kayo ni Carlos, hanggang ngayon, mag-ano kayo? Hindi na po kasi hindi ko naman po rin type siya eh. Paano pinarta ka niya? Hindi mo siya type.
So, hindi mo siya type, bakit ka nga pumayag? Pangalawang beses namin magkita. Pangalawang beses nag-hotel kayo. Kaya, alis ako, hindi ko ginusto. Magkakanyari ano lang kami. Alam mo kung sino ka malinis? Pero, hindi ba mahirap yung... Aileen, hindi ba mahirap yung nakikipagrelasyon ka sa hindi mo gusto? Bakit ka pa nakipagrelasyon? Hindi po, wala po kami. Isang gabi lang po yun. Nagkita mo. Binigyan ka ng 500. Kailangan ko po dahil sabi niya, ayan sa bahay. Kahit naman sino, no? Binigyan ka ng 1,000. Yun, kagustuhan rin niya yun. Bakit naging kagustuhan niya? Kasi lalaki yun, talagang maakit yun. Sorry ka. Wow! Ikaw ba itsura mo? Kasalanan ko na mga itsura mo. Sandali lang. Kasalanan mo itsura mo? Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Mas maganda ka ng itsura mo. Ano itsura mo? Sandali lang. Ano? Papasala ko sa'yo? Itsura mo? Maganda ka ba? May nako. Parehas lang tayong pangit. Ay, talaga? Talaga? Kapal ang mukha mo. Mas makapal ang mukha mo. Ate Aileen, ang katanungan ng lahat, bakit ka nga daw pumayag kung hindi mo nga siya type? Panandalian lang po yung ano namin dahil alam ko sa akin. Pero diretsa ang tanong, Aileen, gaano katotoo na ikaw pa ang nanakit kay Althea? Sumugod siya sa bahay. Sinambunutan niya ako sa loob. Ah. Hinugod ko siya. Sumugod siya. Ah. Hindi siya nagtatanong Oh. kung anong dahilan. Oh. Sa palagay mo, Aileen, ano ang meron ka na wala si Althea? Mayroon siya kagandahan. Kita naman, di ba? Sa akin kapangitan. Di ba? Sa akin naman ang pwede. Sa'yo ang alin? Bakit? Marunong ka nang kumanta ng walang boses at nalilitaw na walang di ba? Kailangan yun. Hindi ko na kailangan yun. Ano yun? Malinis ang nangarin. Ano yun? Marunong ka bang kumanta ng walang boses? Kumanta ng walang boses? At sumisid na walang tubig. Hindi man ako marunong sumisid. Kaya nakakasama sa ako. Nagtanong pa ako, sabi ko, ano ba yung pagkanta ng walang boses? Mapagbiro ka, ha? Joker you. Pero teka muna, ito'y sa usapan naman ng mag-asawa na sinasabi nga talaga na duty talaga ng asawang babae yung pakikipag-something-something sa kanyang mister. Gaano po ba kahalaga yung something na yan sa mga sa marriages? Importante po ba talaga yon? Tiyang importante yon. At the same time, alam natin na duty nga yun at saka obligasyon natin. Pero bilang responsibilidad din ng mga kalalakihan at ng mga kababaihan, dapat din nating intindihin na pag halimbawa kung sobrang pagod ang ating mga mister o mga misis, hindi yung palaging ang dating natin marahas. Kasi kaya nga nagkakaroon ng tinatawag nating marital rape dahil kasi kumisan dinadaan sa pilit. Pero may pagkakataon na ito ay pinag-uusapan na siguro pag sobrang pagod talaga, hindi. Pero alam nyo mga babae, magagaling gumawa ng senyales yan kung kailan nila gusto. Just the same, alam nila kung kailan gusto rin ng kanilang mga mister kasi alam na nila eh. Pero dapat nating tandaan na ito ay obligasyon na gagawin natin ito sa ating mga misis at mga mister lamang. Nako, mga misis, mga mister, meron na naman tayong bagong natutunan mula kay Dr. Camille. Thank you po. Pero Hans, sa oras na ito, abay malaman nga natin ang mga kasausawa natin dito sa Batangas sa hindi gumagawa ng duty o sa ibang nakagawa ng duty pero dapat hindi siya. Kumbaga rumelyevo, Chang, hindi ba? O, ang katanungan mga kapatid, para kanino ba ngayon ang inyo munang simpatsya? Ha? Doon ba sa totoong asawa? Pero medyo nagkukulang nga. O doon sa rumelyevo, pula o puti, boto Hans, go! Abat siyang mukhang ang mga taga-Batangas, naiintindihan nila ang dahilan ng ipinapakitang galit ni Ate Althea. Yun nga naman kasi, isipin mo, 9 years na kayong nagsasama. Biglang, hi! Nakigulo itong si Aileen. Yan ang resulta ng ating boto, Hans. Mga kapatid, eto na. Tawagin natin ang mga kakampi ng dalawa. Ang isa ay best friend ni Althea na unang nakahuli sa kataksilan na ito. At ang isa naman, kadyaming pa di umano ni Aileen, lalo na sa inuman. Sa bayan na ito mga kapatid, narito po si Rose Flores at Aling Teresa Hover. Pasok!
nagkainuman si Carlos. Tama ba? Talagang kitang-kita ko silang Okay. dalawa. Ano ang nakita mo? Talagang naglalaplapan sila. Nagsisinungaling yan. Totoo yan. Mga sinungaling yan. Sinungaling yan. So ang tanong, sinong unang nagpakita ng motibo? Aling Rose, sinong unang nagpakita ng motibo? Si Carlos ba, si Aileen? Talagang kitang-kita ko. Oh, sandali lang, Aling Teresa. Hindi ko pa kayo natatanong. Sandali lang. Magkaiba po talaga ang anggulo ng kwento. Ang mga tagapagtanggol naman po ang ating pakikinggan. Magbabalik po ang face-to-face. Hindi man tuloy yung inatawag yung kinagainuman kami. Wala ko pakialam kung magkagustuhan siya ang dalawa. Ya, kuya, uminom na naman. Wala! Wala! Baka sabihin niyo, wala kayo pinagatuloy. Wala! Yung asawa mo, Matanda na kayo. Mga salot kayo. asawa Mga mo. sugaw kayo. Sabihin niyo pa. Abay, ang pinagtataka ko naman, sa edad ni Aling Remy, nakikipag-inuman pa talaga. Harapin mo. Ang mga problema. Pagtalikuran. Kasama na nga po natin ngayon mga kasawsawa ng kaibigan nila Althea at Aileen na si Rose at si Aling Teresa. At kanina nga sinasabi ni Ate Rose na kayo, nahuli niya, naglalampungan, naghahalikan talaga. Aling Teresa, kayo po ay kasama nung gabing yung nagiinuman. Opo. Bakit po? Ano po bang meron? Anong okasyon? Birthday ng anak niya. Okay. Tapos po, si Carlos, imbitado. Inalok kaya nga sabi niya, alika pasok ka dito, maginuman tayo. Inalok nino. Nito. Ang sabi ni Kaloy, mamaya na. Kasi mag-ano pa sa mga anak niya, tsaka Oo. ampun niya. Okay. Hindi Tapos, naman namin asahan niya bumalik. Bumalik. Yun, nakipaghalo. Inom. Pero diretso ang tanong, Aling Teresa, nung nagiinuman na, medyo nagkakandawalaan na sa sarili, sinong nakita niyong unang nagpakita ng motibo? Asawa ya? Sinungaling ka. Ikaw ang number one sinungaling. Kaya wala ka na panahon sa asawa mo. So, hindi si Aileen ang nagpakita ng motibo. So, lumapit si Carlos. Paano? Paanong lumapit si Carlos? Eh, magkatabihay lang kay maliit lang yung bahay na tiraan niya eh. Oo. Magkatabi lang kami sa isang malamisang maliit. Okay, ano pong nakita nyo? Yung asawa niya, lasing na. Lagi pa pa ganyan-ganyan. Tapos yung anak niya, binabantayan ko. Rose, balikan lang natin yung insidente na yon. Ano ang eksaktong narinig mong sinabi ni Carlos nung nagiinuman kayo? Hindi, kitang-kita ko lang, hindi wala sa may sinabi. Pero nakitang-kita ko kung paano ginawa nila. Andiyan po kami, tarap kami. Oo. Pastosan na yung ginagawa nila. Talagang hindi. Bakit? Hindi. Kung ikaw ang kaibigan ni Althea, Rose, sandali lang. Talagang ginagawa niya yan. May pamili ka lang dapat kasama yan. Okay, sandali. Althea, anong Carlos, ilang beses sila nagkita ni Aileen? Dalawang beses po. Nung una, binigyan po siya ng 500. Kasunod, 1,000 na. Ang kapal nga ng mukha eh, no? Dinaya sa sarili niya. Para may pambili ng pagkain ng mga anak niya. Pero galing ka, teka muna, bukod sa pera, Aileen, may binigay pa daw o dinadalang pagkain sa bahay mo. Gano'ng katotoo? Sa mga anak ko po, hindi ko Ano alam sa yung kanya. ano niya? Kasi hindi ko naman siya Marami kasi pinapansin. gawain niya yan sa lugar namin talaga. Lahat So, gawain kung, niya para may Aileen, ang tanong ko rin, kung hindi mo type, Totoo yun. Bakit kung hindi mo type, bakit mo tinanggap yung mga pagkain? Sa mga bata po niya inaabot. Hindi po sa akin. So hanggang ngayon, nagpapadala pa rin ng pagkain. Pinutol ko na rin. Magulo Okay, lang sila. so paano mo pinutol? Ikaw gumugulo ng pamilya ko. Nag-away-away na ho kami. Aha. Kasi hiwalay na pala yan sila. Sinabi sa akin ng Totoo. asawa niya. Walang katotohanan yung Nako, Attorney Acosta, paano yun? Pag sinabi bang, kasi daw hiwalay naman na. Yun ang sabi nung Carlos. Kaya naman din napasugod itong si Althea sa bahay nila at nagkasakitan. Makukonsidera po bang una, yung ginawa na yun ni Althea ay trespassing? Yung pong pamamasok na yon ni Althea doon sa pamamahay ni Aileen. At that time na nakita ni Althea, si Aileen at ang kanyang asawa, na merong ginagawang ekangay yurak ng honor nitong si Althea, abay maaaring i-set up yon ni Althea na defense. Dahil
karapatan ni Althea bilang siya ang legal na asawa na panatilihin yung kagandahan ng pagsasama nilang mag-asawa, yung honor na dapat ay maibigay ng kasal o ng responsibilidad ng mag-asawa. At kapag yon ay dinistorbo ng sino man tiyang ami, pwedeng idepensa ng bawat partido. Ibig sabihin, nung lalaki at babae na kasal, na yun nga ay ginawa ni Althea Tiangami. Maraming salamat po, Attorney Acosta. So talagang malinaw pa rin kasi lumalabas, Althea, na yun ay talagang responsibilidad mo. Sa palagay mo ba, doon nagkulang kaya medyo naligaw ng landas si Carlos? Hindi ko lang po alam, Chang Ami. Hindi ko po. Siguro nga. Okay. Nung nagkausap kayo, pinatawad mo siya, Pinatawad ko po siya. Kasi sinubukan mo bang mag-extra effort para doon? Hindi pa po. Kasi mula nung nangyari sa kanila, nag-uusap lang kami pero hindi po. Eh baka naman maligaw na naman ulit ng landas. Hindi kaya? Kahit konting lambingan, wala? Hindi po kasama malambing siya. Naku, talo tayo Totoo po dyan. yun. Totoo po. Hindi Wala po. ba tayong seminar na pwedeng attendan kung paano maging malambing? Kailan ka nagsabi ng I love you? Matagal na. Bakit hindi na rin? Hindi ko pa alam eh. So paano ka naglalambing sa kanya? Wala lang. Pag gusto niya lang, gano'n. Pero pag ayoko talaga, totoo, pinaprank ako kayo. Pag ayoko talaga, wala siyang magagawa eh. Naku, talo tayo Ganun po dyan. talaga ako. So mula nung nag-away kayo, binabalik-balikan mo pa ba to? Binabanggit mo pa sa kanya Hindi, itong tungkol kay Eileen? pag nagkikita na lang po kami ni Eileen, yun, nagsisigawan kami, bumuran kami sa daanan. Nako mga kapatid, eto na ngayon ang magpapatunay kasi di umano, siya ang naging tulay sa naging relasyon ni Eileen at ni Carlos. So ano nga ba talaga ang totoo? Sino ba ang nagpakita ng motibo? Si Carlos ba o si Eileen? Alamin natin mula sa kanya, si Remedios Remy Garduque. Pasok! Aling Remy, sandali. Aling Remy, paano po kayo ang naging tulay? Aling Remy, ano po ang nangyari? Bakit po naman kayo nasali sa gulong ito at sinasabing kayo ang tulay? Anong nangyari? Hindi man tulay yung inatawag yung nagainuman kami. Eh, wala ko pa kailangan kung magkagustuhan silang dalawa. Ako yung uminom na naman. Wala! Wala! Baka sabihin nyo, wala kayo tulay. Wala! Yung asawa mong Matanda na kayo, mga salot kayo. Asawa mga mo. sugaraw kayo. Sabihin nyo pa. Abay, ang pinagtataka ko naman, sa edad ni Aling Remy, nakikipag-inuman pa talaga. Alamin nga natin sa pagbabalik. Huwag kayong bibitiw, mga kapatid. Babalik po ang face-to-face. Ano kaya ang meron? Bakit kayo nagiinuman? Malakas sa katawan niya. Magbabalik po ang face-to-face. Pampalakas ng katawan. So bakit nangyari na nung nakainom na kayo, nalasing kayo, nawala na naman sa sarili, may nangyaring something? Kasi po ma'am, siya po may kasalanan ma'am eh. Kasi, Sino? Si Eileen. Bakit? Kasi, Ako may kasalanan. inalitan po niya ako ma'am. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jessica Bali Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Paikalayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nailcessity Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre, all water should be crystal clear. Fat Boys Pizza Pasta, Isa Botanica 2-in-1 Papaya with kojic acid. Ultra Mega Supermarket, Wholesale and Retail. Master Shomai,
We always start our day with the new Lucida Diaz products. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Sundance, your business in fashion. Your partner in style. Piña Colina Resort, your affordable Tagaytay hideaway. Ideal for family vacations, barkada gatherings, and company events. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Magallanes Square Hotel. Harapin mo, face to face. Pagtalikuran, harapin Abay mga kasawsawan, hindi kinakaya ng mga kapatid natin dito sa Talisay, Batangas sa mga naririnig nila. Ate Remy, ano po bang kadahilanan? Bakit kayo nagiinom? Ma'am, wala naman kuya ma'am, ma'am? Kaya malalaki na yung, apo na lang yung inalagaan ko sa bahay. O bakit pinabibilis po ninyo yung buhay nyo? Hindi naman inom nga tudog, nga inom eh. Hindi nga todo, pero nga masakit nga sa katawan nga ang alak. Araw-araw po, gabi-gabi umiinom yan. Mga yan. Bidyokin. Ang tanong ko po, gaano po ba kayo kadalas mag-inuman? Hindi naman, sa isang linggo kung minsan, dalawang bisil naman, tatlo. Ito lang, gusto ko lang malaman mula kay Aling Remy, Teresa, ano bang nakikita niyong pagkukulang ni Althea? Bakit naligaw ng landas si Carlos? Sige nga. May Eh, pagkukulang wala ka, sang ma'am. panahon sa sawaya. Bakit? Pag di opya, wala sang nagano sa bahay, mga anak niya lang. Hindi naman magaganyan yung asawa mo kung wala ka may pagkukulang. Lahat niya nga problema na kwento ng asawa. Pero dapat sinabihan niyo si Carlos, hindi kaya sinusulsulan niyo rin na, sige kayo na lang, di kami makikialam, sige ganon. Wala, ma'am. Sinungaling Pero, kayo. syempre nanay, habang Magtitidura po kasi yung may matanda na yan eh. napapansin na kayo, hindi Oo, ba? dapat may napapansin na kayo pag nagiinuman. Hindi sila nagpapakita. Kasi bigla lang yung asawa niya pumunta sa amin. Kasi pag Yung nahubog, asawa ko, ang kapal ng mukha mo. Ako pag nangakit sa asawa. Ano ba ako ba yan? Bakit sino ka para patulan na asawa ko? Nangakit sa amin. Siya ka ba? Wala ka pakialam ko na natin siya. Okay, mga kapatid, mga kasawsawan, narito na, tawagin na natin ang sinasabing lalaking di umano pinagkakaguluhan ng gabing iyon. Ang katanungan, siya nga bang nangakit o baka siya ang inakit? Mula sa puti, narito na ang pambato, si Carlos Bangkod. Pasok! Wow! Aling Remy, hindi kasalanan. hinahon lang. Punta doon sa inuman, tapos damay niyo kami. Oh, nagagalit ngayon si Aling Remy Carlos. Galit ako eh. Ikaw ang nagpunta-punta sa inuman na damay sila. Bakit ka ba nagpunta sa inuman? Hindi, kasi po ma'am, niyaya po kasi ako ni Eileen. Birthday kasi po ng anak niya. Birthday po kasi ng anak niya. Okay. So bakit nangyari na nung nakainom na kayo, nalasing kayo, nawala na naman sa sarili, may nangyaring something? Kasi po ma'am, siya po may kasalanan ma'am eh. Kasi, Sino? Si Eileen. Bakit? Kasi, Ako magkasalanan. inalitan po niya ako ma'am. Kahit pangit ako, mahal ko asawa ko. Okay. So kung siya ang lumapit, bakit nagkaroon ng round 2? Eh, pinilit niyo po ako. Pinilit ka na naman. Ako, kawawa ka naman. Ay, sus naman talaga. Kamaya dito sa akin. Oh, Hinapang ko paano na, pag pilit? Ginanon. Oh, tapos? Sabay pinasok. Ikaw pa naman. Ikaw pa naman, di ba? Andyan sila, nakakita. Ipinasok, ba't di mo tinanggal? Eh, siyempre, nandun na yun, ma'am eh. Mahirap na, ma'am eh. Oh, sinong gumusto? Siya po, ma'am. Hindi! Sino nagbigay ng pera? Ako pa rin. Naawa po ko sa anak niya, ma'am eh. Kapal ng mukha mo. Ako po, ma'am. Naawa ka. Oo, kasi pag Ang bait mo naman. ma'am. Bakit, ang tanong ko, Carlos, naaawa ka kay Eileen, pero ang asawa mo, na 9 years mo nang kasama at ina ng mga anak mo, hindi ka naawa sa kanya? Aminadong po kami. Nung ginawa mo itong mga desisyon mong ito, Aminado po kami, nagkakamali po ako sa kanya, ma'am. Oh. Kasi minsan kasi, ma'am, may gusto rin ako, ma'am. Minsan pagod din siya, minsan napipilit ko rin kasi siya. gaano kadalas siya tumanggi sa'yo? Siguro sa isang linggo, minsan 2 bisis, 4 na bisis, gano'n. 4! Ay nako, Althea, maliligaw nga ng landas to.
So parang ang lumalabas, ang sinasabi mo, kaya ka nahulog kay Eileen kasi napunan niya yung mga pagkukulang ni Althea. Ganun ba? Hindi po siguro sa ganun, ma'am. Kasi, minsan kasi, ma'am, yung babae na yun, ma'am, eh. Kaya, minsan, pero nung binigyan ko siya ng 500, mo yun? binigyan ko siya ng 500, sabi ko sa niya, bigay mo sa anak mo, bili mo ng bigas. Ang ginawa na, nag-inuman lang yung 3 na yan. O, ba't nagbibigay ka pa? Alam nyo mga kapatid, nais pong tulungan ng face-to-face sa mga bisita natin ngayong hapong ito. Kaya naman po, sila ay makakasama ng ating trio tagapayo para sa isang masinsinang counseling. Inom nyo, ilang beses ba sa isang linggo? 2 beses. 2 beses, minsan 3. Ilang bote? Sino nagbabayad? Hindi, kami, ambag-ambag kaming 3. Sa bigyang dangal mo, yung aspeto ng sexual na may dangal. Hindi yung upang gamitin mo lang yung asawa mo. Ha? So, yun po, ha? Dahil nasubukan kayo, nadapa kayo, at ngayon bumangon kayo, dapat tuloy-tuloy na. Attorney Acosta, sa pag-uusap po ba ninyo ni Carlos, talagang nag-man-to-man talk kayo. Naging malinaw po ba sa kanya ang mga bagay na dapat po niyang ayusin para talagang magkasundo na sila ng kanyang asawang si Althea? Totoo yun, Chang, sapagkat sinabi ko nga kay Carlos, at ito'y ulitin ko na ang isang lalaki na ama ng tahanan sa loob ng isang pamilya dapat ay halintulad niya ang kanyang sarili, sabi nga sa isang kapitan ng barko. No? Bilang siya ang nagtitimon, nagigiya, ay dapat na maging matatag siya, dapat ay alam niya kung saan niya dadalhin yung kanyang dinadalang barko. At huwag niyang pahintulutan na meron pang ibang kumapit o pumasok sa kanyang barko. Kundi ang mga nakakapit lamang doon ay kinakailangan ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Dahil ang sino mang kumapit outside ng membership ng pamilya, maaaring ito ang maging dahilan upang mabutas ang barko at tuluyang lumubog ito. Kaya't sana sa kalagayan ni Carlos, ang mensaheng ito ay maiwanan ko sa iyo bilang gabay mo upang sa gayon, sa pagtitimon mo ng iyong pamilya ay maging matatag ang iyong pamilya. Marami pong salamat, Attorney Ben Acosta. Doktora, naunawaan din po ba ni Althea na talagang may mga bagay na kailangan niyang gawin bilang siya ang asawa sa kanyang mister na si Carlos? Siguro, Chang, dapat din natin isipin na bakit ka ba nag-asawa? Dahil kasi karaniwan sa iba, akala nila pag nag-asawa ka lang, dahil kasi gusto nilang pagtibayin lang yung relasyon nyo. Pero marami pong kaakibat na responsibilidad at obligasyon ang pagiging misis ng tahanan. Kasi alam nyo, pag kayo nagpamilya, tuloy-tuloy na tayo ay ina. Pero kumisan, ito ang nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin na palaging pagiging ina lang naisip natin. Nakakalimutan natin ang pagiging asawa. So pag nakalimutan natin yon, chances are baka makakalimutan din kayo. At the same time, siguro, Althea, isipin mo kung totoo man or hindi, yung pagsusugal na yan, napakalaking bahagi na para makasira ng pamilya. At ganun din po ang pag-inom ng alak. Ayan, yung mga nasa pula na 3 times a week umiinom, Yun doktora. na nga sinabi ko nga sa kanila na... Pampalakas daw po ba ng katawan yon? Akala lang nila. Akala lang. Siguro, ang naiisip yung pampalakas ng katawan ay yung lakas ng loob na tumatapang kayo habang nakakainom kayo. Tapos, at the same time, alam niyo po, ang hard drinks po, relatively sinasabi nila na, oo, hindi siya nakakataas ng presyon na katulad ng beer. Pero, yung pong mangyayari sa atay nyo na unti-unti siyang sisirain, pagkatapos noon ay magugulat na lang kayo na pagdating nyo ng 60 years old, bakit bigla kayong nagkakaroon ng nginig na ganyan na tinatawag na tics or Parkinson, ang malaki pong bahagi noon ay sa pag-inom. Ako! So kung iisipin nyo na kung bakit may nakikita kayong mga matatanda na yung kahit na wala naman, hindi inatake, pero di ba mapapansin nyo yung habang naghahawak, nanginginig-ginig na ganun po, bahagi po yun ng mga simptomas na nakukuha po na dulot ng pag-inom ng alak, lalo na po sa mga kababaihan. Salamat po, doktora.
Naku, Aling Remy, syempre love lang din namin kayo at ayaw namin umigsi kasi ang buhay ninyo. Bawasan ko ng inom! Okay! Ay, di bale, pagdadasal kayo ni Father at tutulungan kayong matalikuran yung mga temptasyon na yan. Hindi po ba, Father? Tama po, dahil sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ang pag-iinom po ng alak ay yun po ay nagdadala sa atin ng gumawa ng mga kahalayan sa buhay na ito. Napakarami pong idinudulot ang pag-iinom ng alak. Tukso, di ba? Kaya po nangyari ang tukso na yon dahil sa kaiinom ng alak. Sabi mo nga, babawasan mo ang pag-inom ng alak. Hindi lamang po bawasan, itigil. Yes, praise the Lord. Tanggalin na po ang pag-inom ng alak. At may papayo ko lang po sa mag-asawa, dapat ay huwag ka lang lilingon sa iba. Ang ililingonin mo ay ang Diyos na siyang nagbigay sa iyo ng isang gabay, 10 utos, isa doon, huwag mangalunya. Salamat po. Maraming salamat sa ating mahal na trio tagapayo. Siguro matapos ang counseling na yon, hangad namin talaga sa face-to-face yung mas maunawaan po ninyo yung mga bagay na dapat ayusin, kailangang baguhin. Kami naman ay nandito lang para magbigay po ng gabay. Aling Remy, Aling Teresa, at ganon din kay Eileen. Dahil gusto namin kahit paano po ay napapaliwanagan kayo nang sa ganon ay umaayos po at gumaganda ang ating buhay. Kasi po, mahirap kung tayo tumatanda ng walang pinagkatandaan. Marami nga po sa atin, Aling Remy, ang tumatandang hindi po pinagpaplanuhan ng ating pagtanda. Di po ba? Hindi natin napapag-ipunan. So, iyon po ang mga dapat na pinaprioridad po natin. Hindi po ba? Ayaw po namin na magkasakit kayo, Aling Remy. Ganon din si Aling Teresa at si Eileen. Maraming salamat sa face-to-face. Salamat po. Unawaan ko. Okay. Bibigyan po natin ng pagkakataon siguro si Carlos na sa puntong ito, tapusin na ng malinaw, maayos ang dapat mong tapusin kay Eileen. Opo, ma'am. Eileen, sana ipatawad mo rin ako sa ginawa ko sa'yo. Tsaka ayusin mo rin buhay mo, alagaan mo na ang anak mo. Para sa mga anak mo yun. Ituwid mo na buhay mo. Tsaka kaya magsama na kami, ng asawa ko. Tinatanggap mo ba yon, Eileen? Opo. May sasabihin ka pa kay Carlos? Wala na. Wala. Kay Althea? Ayaw naman daw yata masyado nagsasalita ni Eileen. Ano sa asawa mo? Huwag ka na umalis sa bahay mo. Huwag ka na magpunta doon sa mga inuman. Aling Remy, pag nakita nyo si Carlos na lumalabas, papunta sa inyo, sa inuman nyo, ano gawin mo? Sumbong mo sa asawa ya. Sumbong mo, dali. At Althea, ang sabi ni Doktora sa counseling sa'yo, hindi ba, may mga kailangan kang gawin para hindi kayo magkalayo ng loob ng asawa mo. Konting lambing, Althea. At Carlos, ikaw din naman, tinanong ko kanina si Althea, kailan kayo huling nagsabihan ng I love you? Wala na? Siguro, ma'am, pagkakataon ko na ngayon, ma'am. Oo. Sabihin ko sa kanya. Kailangan ligawan mo rin ulit. Oh. Sos, talaga makabawi lang. Makabawi lang talaga. In fairness naman kay Carlos. Wala namang I love you kami narinig. I love you, ma. Shh! Althea, yumakap ka naman. Tapos, yan, ikaw naman maging malambing. Yan. Maraming salamat sa inyo dahil marami kaming natutunan mula sa kwento ng buhay ninyo. Aminan na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Maraming aral ang nais iwan ng ating issue ngayong hapong ito para sa ating mga kapatid dito sa Batangas. Nagkalat po talaga ang tukso saan man tayo magpunta, tsak na ito ay susubukan tayong sirain. Pero dapat maging matatag ka upang maiwasan mo ito. Mahirap itong labanan, ngunit pakaisipin natin na ang pagpatol sa temptasyon ay siguradong wawasak po sa ating pagkatao at sa ating pamilya.
ang mag-asawa po ay may obligasyon na dapat gawin para sa isa't isa. Wala pong perpektong pagsasama, pero sana isaalang-alang po natin palagi ang kaligayahan ng inyong kapareha. May mga pagkakataon na hindi po ninyo mapapagbigyan ang bawat isa, pero kung magkakaintindihan lamang kayong dalawa, tsak nagaganda po ang inyong pagsasama. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ika nga sa isang kanta, marami na ang winasak na tahanan at marami na ang matang pinaluha o tukso, layuan mo ako. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga kasama natin dito sa Batangas at syempre sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. At ang ating mga kapatid at sausawera dito sa Talisay, Batangas. At higit sa lahat sa ating pong mga bisitang pinili pong pag-usapan ang kanilang problema at issue dito po sa ating programa. At bago lang po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko pong tawagin ang mayor po ng Talisay, Batangas na si Honorable Zenaida S. Mendoza. Ma'am, magandang hapon po at maraming salamat po. Magandang hapon po, Chang. Ito po yung souvenir namin dito sa bayan ng Talisay. Yan po ay yung stone na galing sa pagputok ng bulkan. Ay, salamat po. Ito po yung t-shirts na souvenir namin. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataong dito nyo ginanap yung face-to-face. Salamat At po. nasiyahan po ang aking mga kababayan. Nakatunayan, backdrop po ng face-to-face Yes, ang Talisay, napakagandang ang Taal Volcano. Taal Volcano, yes po. Ang Taal Lake po na dito lang makikita yung tawilis. Yes. Mali po to. Opo. Ang malinamnam na tilapia. Kumain po kami. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na mamasyal dito sa bayan ng Talisay. Salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin. Nasiyahan po ang aking mga kababayan at muli po inaanyayahan namin kayong mamasyal dito Yes sa aming po. bayan. Maraming salamat kay Mayor Zenaida S. Mendoza. At dahil po sa regalong ibinigay nyo sa amin sa face-to-face, kayo rin po ay makakatanggap ng bandila bilang pagpapatunay na kami po ay nakarating na dito sa inyong lugar sa Talisay, Batangas. At syempre, narito rin po ang aming limited edition na t-shirt ng face-to-face na may nakalagay Certified Sausawero Ako. Para po sa inyo yan, Mayor, at sa inyong mga officials. Thank you Muli, very maraming salamat. Ayan, bigay natin kay Mayor ang kanyang t-shirt. Maraming salamat po. At syempre, Mayor, maraming salamat po. Nagnais din po namin magpasalamat kay Honorable Vice Mayor Florencio M. Manimtim, ang Sangguniang Bayan members, ang Municipal Administrator na si Mr. Alfredo Ordinario Jr., Miss Jenaline Barba ng Tourism Office, kay Barangay Captain Rafael Panghulan, sa Pina Colina, sa Magallanes Square Hotel at sa kanilang president-owner na si Mr. Antonio Yap. Abangan po ninyo kami sa susunod naming paglusob sa inyong barangay para pag-usapan at solusyonan ang mga problema one barangay at a time. Muli, mula po dito sa Talisay, Batangas, ako po ulit ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, naging emotional ang trio. Hindi nila nakayanan ang tindi ng puot ng pamilyang ito. Wala pong kasulupit ang ugali Pag niya. dumayo daw ako sa lugar nila, papagulpi daw ako. Pinalayas niyo kami ang taba ng kuya ko. Ngayon, ang payat-payat niya. Pinaglalaban mo, bulag na. Abaya, kasi ang kasawa. Diretsang tanong, Lot-Lot, nagagalit kayo pag hindi kayo nabibigyan ng pera? Kuyang dating bumuhay sa kanila, pagkatapos masaksak at mabulag, ngayon tinuturing ng pasakit at pahirap. Hindi dahil sa inyo, hindi ako masasaktan. Ano, hindi namin dinala sa ospital? Lorna, sandali. Alam niyo kung gaano kahirap ang mawala ng paningin? Hindi niyo ba naiintindihan yon? Face to Face, ngayong Lunes, 4:30 p.m. bago ang T3. Dito